LK fam, kabalo ba mo nga na usa ka pamilya na ilahang balay is jeep. As in literal na jeep. They transformed it into a house. Like naagin sila kwarto, nasa lutuan, nasa CR. Ga-content pud sila, they travel the Philippines, they do Philippine loop, dala-dala nila ilahang bahay jeep. So kaning nasa kong likod, mo ni siya ang bahay jeep. This is the first camper jeepney in the Philippines. Hi LK fam! Welcome back to our YouTube channel. For today's video, ipapakilala ko sa inyo ang bahay jeep ni Antet. For sure, marami na sa inyo ang nakakakilala sa kanila since they have 1.8 million followers on Facebook and 104,000 subscribers on YouTube. And of course, because we love you LK fam, we cannot afford to not make a tour sa ilahang jeep. So, galisod kung Tagalog sa mag-English na lang, Taglish. Kaya para Taglish bis kaya para ma-really ayo ang kuan. Eto guys, si Antet. Siya talaga ang captain of the jeepney. Lagyan kita ng mic. Ay, sige po. Sige. Okay, so this is just going to be like a random interview, like casual interview. Primarily, magtutour tayo sa jeep because we are super duper curious how curious ako kung like anong life nyo dito. Sige. Galisod kung Tagalog yun, Diyos ko Lord. Sige. Okay, so this is the entrance. Si Kuya ang mag-tour sa to Okay, sige. Dito na lang ako. Sige, go. Okay. Let's say hi sa ating mga LK family. Hi LK fam, welcome kayo dito sa aming bahay na umaandar. Kabalo mo, they travel the Philippines. Ilang mga vlog kay Loop, with Philippine Loop, mo ilang ginadala. Pero inyong balay, Sa Cavite po. andun pa? Andun pa. Didaga na po. Hindi siya. Yung bahay namin doon walang gulong. Okay. So, just for a background, kailan nag-start yung idea na gusto nyong mag-Philippine Loop gamit ang jeep? Itong Philippine Loop, siguro before pandemic, naisip na namin. Itong idea na maglibot sa Pilipinas and mag-travel, childhood dream talaga namin siya. Nung bata ako, hilig ako umakyat sa puno, tinitingnan ko yung horizon. Tapos curious ako lagi kung ano yung nasa likod ng horizon. Itong jeep, binili nyo? Apo. Bali, una siyang narehistro 2008 and then pinampapasada Manila, Cavite hanggang sa ito yung proposal nila for modern jeep. Sa dumating yung pandemic, tapos din siya nakabiyahe. Yung may-ari, nag-decide na ibenta. Walang pumipili kasi nga, sobrang laki niya. So, kinuha mo Kinuha na. Tapos namin. ginawa mo na siyang bahay. Ginawa yung bahay. Okay, let's go! Okay. First area. So dito LK fam, sa pinaka-entrance, ito, medyo nakakalat, pasensya na. Ito yung ano namin, bubuhay sa amin yung Starlink internet. Sulong kami ng Pilipinas as long as clear yung sky, merong magandang internet connection. Ay, nagtatrabaho kayo, di ba? May mga job kayo? Online job. So kaya pwede siyang madala anywhere, yung online job. Ay, gusto ko yung hangin. Namin ko sa Misty Mountain day, guys, kay Balabag Bukid nun. So this is the captain seat. Captain seat kay Kuya Val. Siya talaga ang pinaka-main driver ngayon. Para meron kaming dalawang sofa. Ito yung dito. And then ito yung mahaba. Pwede din tulugan. Yes, pwede rin. So pwede siya dito, 1, 2, tatlong pwedeng makatulog dito. Pwede. Isang adult sa isang bata. Tapos dito, ang ginawa namin para multi-purpose siya, dahil meron kami mga batang nag-homeschooling, ginawa namin siyang study table. Okay. So pwede siya. Pag tinanggal mo yan, study table. Okay. Tanggalin mo lang ito. Currently, nasa renovation kami, kaya hindi pa siya napipinturahan. Okay. Kaya may legroom dito kasi pwede siyang study table. Tapos ito, upuan siya. Sa ngayon, may laman lang. May hotdog. May hotdog ngayon. Ano ba naman ito? Breakfast. Hotdog yan. Pang breakfast sana. Yun, hotdog na. Yan. Okay. So, lingkuranan, tsaka may drawer. May drawer. Upuan na may drawer. Smart din, tawag Yeah. smart design. Smart design. Ayan nga pala, LK Fam. Oo. Habang nandito kami sa Misty Mountain, nanganak yung aming dog. Yan. Ilan ba anak niya? 4. Tapos anong mga pangalan nila? Ano raw? Si Misty, si Haven, si Monty, saka si Kidnon. Si Kidnon! Sa Bukidnon tayo eh. Cute. Cute. Oh. Cute, uy. Okay. Ayan. And then Tapos dito naman sa kabila, mga compact storage. mga gamit ng mga crew, gadgets namin. Ayan, Mga una, no? mga unan. Para hindi siya Mga nakakalat. damit.
Kabisado ni Ate yung mga Yan. number ng mga susi, ano? Oo. Mga damit. Ito naman, mga gadgets nila. Diyan is yung power station namin, yung power supply namin. Sa solar. Yes, the solar. Okay. So meron kami solar sa taas, naka-rekta siya dito sa mga power stations. Ito, fridge. Freezer. Freezer. And then, dito, lutuan. Okay. Yan, lutuan. Silang exhaust. So medyo marami lang kaming stocks ngayon kasi we're planning na magstay dito ng ilang days. Kaya medyo kargado yung bahay Yes. namin. Ay, yung sahig, tiles. Ah yes, naka-tiles. Ito yung controversial sa mga Facebook ngayon. Ay, Oo. Nagtatalo sila kung mabibiyak o hindi. Di ba actually siya? guys, dito papunta sa Misty Mountain talagang off-road. Oo. So far, ito yung pinaka-off-road na dinayo namin. Okay. So, noong una, kinakabahan kami kasi nga baka mabasag yung tiles. Pero hindi naman nabasag, di pa naman nasira. Kasi sa lifestyle namin, before, ang gamit namin is yung vinyl sticker. Medyo, ano siya, mataas sa maintenance. Natatanggal Mag-fade. siya. Oo, mag-fade saka mag-back-back. Okay. Yung ano ba, yung like, naliligo kayo or paano kayo nagsi-CR? Pag talagang alis kami ng ilang araw na wala kaming pang sure na pupuntahan, Okay. meron kaming tubig sa taas. Ito naman meron dito. Okay. Meron kami ditong 150 liters. Meron ding 150 liters dito sa taas. Ay, may CR ba dito sa jeep? Dati pero for ano pa? For renovation. For pa. renovation. So may CR talaga kayo dito? Itong spot na to, mula dito, CR to before. Tapos ililipat namin sa kabila. Paano kayo naliligo? Pag gano'n, ganito na sa renovation pa kami, naghanap kami ng mga spot na Pwede kayong may access sa maligo. tubig. At saka CR na din. Sa CR na din. Okay, at saka ligo. Oh, okay. Pero Then- pag wala talaga, meron naman kaming baong, yung drum na kulay puti, may tubig yon, portalet, and then CR tent. Pero question ba, curious lang ko. Like, is this a unanimous decision between you and your wife na magbabahay jeep? Like, di ba kayo nag-aaway na gusto ko umuwi, wag na tayong magano? Actually, minsan, may mga times talaga na, syempre, may mismo yung family mo na nandoon, gusto mong umuwi. Pero ang ginawa namin, sila na lang yung dinadala namin dito. Okay, buong family Oo. na. Sila na lang yung mag-book ng flight kung nasaan kami, tapos magtutur kami. Kasi pag kami umuwi doon, nasa bahay lang kami. Magbabanding. So, Eh, how dito, often do you go home to Cavite? Ay kami, hindi pa kami nauwi. 2 years na 2 years na silang hindi Oo. umuuwi ng Cavite. Oo, kasi nasa bahay nila sila. I mean, 2 years na silang Nasa bahay. nasa bahay jeep. Oo. Di nyo ba nami-miss like yung normal living na nasa bahay talaga? May mga pagkakataon naman na may mga napupunta kaming place, talaga nagtatagal kami ng 1 month, 2 months. May narerenta kaming kubo or parang mga room, para na rin kaming nasa bahay. Kasi sa amin, yung home naman is yung family Yeah. talaga kung ba't kami babalik doon. Family is a feeling, yung tao, yung mga tao, no? Kapag Pero nan- may, sinong tao dun sa bahay nyo talaga? yung mga kapatid ni Mrs. Saka doon sa bahay namin, sila mama. Okay. Sige, ito. Dito ka tayo. natulog kagabi. Dito ka natulog kagabi. Diyan naman, Nice light. Ito yung room nila. ilang tao ba pwede matulog dyan? Kasi dyan kahit 10. Kahit 10? Oo, basta nakaupo. Yan. Akala mo maliit, di ba? Be, Pero, pero, naka Bebe. So, pero kasha. Ay, oo, komportable. di ba? No. Pero how do you charge your gadgets? Especially you do vlogging almost every day. How do you charge your gadgets? Yan. Tingin Yung ka pinaka sa kabila. power supply namin Ay, is ito. solar. And then meron kami mga power stations. Meron kami sa kwarto. Ilan ba yun? 3. Meron 3 sa kwarto. Tapos sa sala, meron kaming 2 malaki. Okay. So in total namin, 2,000, 4,000, 5,000. Mga 6,000 watts ang power station. And then maliban doon, meron din kaming solar setup. Meron kami ditong lithium battery. So kahit nasan kami, pwede talaga kami mag-charge. Ilang months na kayo dito sa Mindanao? Sa Mindanao, dumating kami November 8 yata December, January, February. So magpo 4 months. Magpo-4 months na sila sa Mindanao. Sa Cagayan de Oro. Sa CDO, at tinats mga, siguro, a month na rin Amat na kayo sa... Kasi pabalik-balik Yung sila. sa January. Oo. Pabalik-balik. Pumupunta sila ng Hingoog eh. Mm. So pabalik-balik sila si DO to Hingoog. North Min pa sila ha? North Min pa yan, no? North Min pa yan. Ang laki-laki pa ng Mindanao. Saan ba next niyo? Actually, yung namin, yung itinerary namin, di talaga kami nagpaplano ng So spontaneous oo. talaga. Yan yung nice. Yan yung maganda kapag dala-dala mo yung bahay kasi you don't need to plan. No, you don't need to plan.
Spontaneous And that's lang. the beauty of working from home and homeschool. Yeah, and Yeah, that's oo. the beauty. Promote na naman ang homeschool eh. Yeah. Yeah, that's the beauty of working from home and naka-homeschool yung mga kids kasi you can just do spontaneous laag, random laag, ganun. At saka yung pagkain nyo ba, niluluto nyo talaga every single Oo. meal. Hindi kayo pwede din From naman. time to time, parang normal lang talaga yung ano namin, kapag gusto namin makatikim ng ibang pagkain, nakain kami sa resto, food panda. Nakapakatana. What's your question? Kanang mahal ba magbahay jeep? Oo. Buhay jeep. Yan, Ano? kana mo na, that's my very curious ako kung mahal ba mag-maintain or mahal ba ang lifestyle sa bahay jeep? Sa lifestyle, di namin masabing mahal or hindi siya ganun kalayo. Kumbaga, yung difference niya, pwedeng mas mura, pwedeng mas mahal, depende na lang sa lifestyle mo. Okay. Kasi nung nasa regular kami na bahay, kung ano yung food namin, yun din yung food namin dito. Kumbaga, ang gastos lang dito is yung diesel, saka maintenance ng sasakyan. Compare pag nasa bahay ka na babayad ka ng kuryente or ng tubig, Same din. oo, ng monthly. Pero question, pila yung gakagasto sa gasolina every month? Usually, ang travel talaga namin per month, baka nasa lang kami, 300 kilometers lang. So, hindi talaga siya ganun kagastos na Okay. iniisip ng karamihan na daily kami nagka-travel. Kasi feeling ko, iniisip ng iba, tumatakbo lang yung jeep all the time. Mm. Hindi kasi, yung parang, syempre pupunta sila dun sa isang lugar, it could be that they're just parking there for a month kasi they're enjoying or exploring the area. Tsaka may motor. Oo. And then, meron silang motor if they need to just buy their daily needs. Oo. Ano ba yung mga nami-miss nyo sa living in a regular house? Sa akin siguro ang pinaka nami-miss ko is yung luto ng nanay ko. Baka, listen sa pa deliver na to, niluto ng nanay. Actually, nung meron kaming bisita from Cavite, isa talaga yung sa na-request ko. Luto ni mama, tapos pinadala dito. Pero what do you think is the disadvantage ng living in bahay jeep? Siguro, yung space, mas maliit. Oo. And then, hindi ka makakilos tulad ng sa regular na bahay. At saka, limited yung supply ng tubig, limited yung supply ng kuryente. So, ma-challenge talaga yung management mo. Yes, true. Pero so far, what is your most unforgettable experience living in bahay jeep? Siguro sa akin, ang pinaka talagang hindi ko makalimutan dito is yung bonding namin ng family. Kasi, mas compacted kami dito eh. Magkakasama kami talagang 24/7. Yes. Especially nga, naka-homeschooling yung anak namin. And then, naka-work from home kami. So, anytime na gusto namin silang makausap, makasama, andito lang kami magkakasama. And amazing kayo because they really have a fast growing number of followers. Like sa Cagayan de Oro, super sikat sila. Sa Mindanao, super sikat sila. What do you want to say to your followers or supporters in Mindanao? Specifically, Cagayan de Oro. Actually, sa mga taga Cagayan de Oro, grabe talaga. Di namin in-expect na ganun kami i-welcome ng mga taga Cagayan de Oro. Tuwing nagbabiyahe kami, parang feeling namin talagang sobrang sikat namin. Kasi kaliwat kanan kumakaway kami. So dito lang namin experience sa Cagayan de Oro yun na ganun kami ka warm welcome. Tapos parang naging tourist attraction na yung bahay jeep, no? Oo. Lahat ng pag nalaman nila na andito yung bahay jeep, andyan ba yung jeep? Andyan ba yung jeep? Na parang yung jeep yung tourist attraction. Parang they wanted to see the jeep more than you. Kaya nga, tama yun. And syempre, thank you so much sa mga locals na nag-invite sa amin, nag-accommodate sa amin kila Ate Nads, and then kila Sir Arnold, na parang feel talaga namin na feel at home kami sa Cagayan de Oro. Thank you, Sad. Thank you also for letting us in your bahay jeep. First time ko actually nakapasok ng bahay jeep. Just in case you have no idea also, si bahay jeep is acknowledged by Department of Tourism as Philippine Looper. Looper. Oo. So, Yes po. May logo dito eh. Oo. The best ang Cagayan de Oro, City of Golden Friendship. galing. Thank you! Thank you po. Thank you Ma'am so Elpita. Thank you. much.